atay. So, atay na naman yung lulutuin natin. Atay balunan naman. Aadobohin lang natin sa tuyo. So, ayan, nag-iiwa lang ako ng ingredients dyan. Bawang, sibuyas, sili. Naglalagay talaga ako ng red bell dito sana sa atay balunan. Kaso wala kami kasi ngayon, stock. So, ayan lang yung meron kami. Kaya ayan lang yung nagamit ko. Yan, iwa-iwain ko din dyan yung balunan ng maliliit. Tapos, pati yung atay. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nag-iwa-iwa ng maliliit ng balunan. Kasi para madali na siyang lumambot. Diba kasi pag buo siya, pag ilang kulo lang, sobrang kunat na agad. Pag ganyan kasi, yung nagturo kasi sa akin yan, sabi, hiwain mo ng maliliit para mas madaling lumambot. Pag pinakuluan mo na sa toyo, hindi mo na siya papakuluan sa tubig. So, much better naman siya pag ganon. Tsaka madali na rin siyang nuyain. Aniniwa-hiwa ko lang yan dyan ng maliliit. Pati yung atay, syempre, yung atay naman hinati ko lang yan sa gitna. Kasi sabi na naman ng lolo ko, hindi ko hinati yan sa gitna. Yan. Dito naman, prinito ko yung atay kasi hindi ko na siya isasama sa gisa. Kasi diba baka madurog. So ayan, yung nagturo din sa akin dati. Ang sabi, ang una mong gawin, iprito mo yung atay. Dati hindi ako ganyan magluto. Tapos nung nakita ko na nagluluto ng atay, niya ako, tinuruan ako ng tamang process. Hindi ko alam kung ganyan lang din yung taktika. Iba-iba kasi tayo ng pagluluto, diba? Yan, sasangkotsa ko lang yung ingredients dyan. Pati yung balunan, hindi ko na na-video. So, ayan na yan. Nasangkotsa ko na siya, tapos ayan, lumabas na yung mantika niya. Yan, hintayin mo lang siyang lumabas talaga lahat ng mantika niya. Tapos, pwede mo na siyang lagyan ng toyo para pakuluan. Yan. Lagyan ko siya ng toyo. Nakakaano lang kasi wala akong red bell. Di ako sanay na walang red bell yung yung balunan. Pero yan, sa may sili naman, sinama ko na rin sa gisa yung sili. Yan, minsan nga, pag naguluto ako ng atay balunan, sabi ng mama ko, ano to, pang ulam ba to, pang pulutan? Pero kung totoo, mas masarap talaga siya mampulutan, lalo pag adobo sa toyo talaga yung ginawa mo dyan. Yan, nilagyan ko lang yan ng onting asukal para mag-balance yung lasa niya. Yung anghang at tamis, pati alat niya. So, hintayin mo lang siya kumulo, tapos lagyan mo siya ng onting suka. Depende sa'yo, depende pa rin sa panlasang kung gaano karami ilalagay mo. Yan, nilagay ko na dyan yung prinito kong atay. Kasi patuyo na yung sabaw, so sinama ko na siya. Diba? Mas okay kasi talaga pag